sana maintindihan mo si Papa na kung gaano ka kamahal, kalab ni Papa. Pero nang time na yon, wala po kaming karapatan na magpigil sa iyo. Sapagkat napakataliwas ng hindi bias yung mundo. Ang batas na yun, pero alam ko ang batas ng Panginoon walang pinapanigan. Ang batas ng Panginoon kung sino yung nasa tamang pagmamahal at totoong pagmamahal sa Kanya, yun ang binabasihan ni Lord. Ganun pa man, pinaubaya kita. At nung time na yun, marami siyang mga sinungalingang sinabi dito para madala niya yung bata. Nag-asawa na pala siya. Nung time na wala siyang asawa, wala siyang pakialam sa iyo na hinayaan ka lang dito. Ayaw niya halos ni tawag, ayaw niya tumawag. Hindi ka pinadalhan dito kahit pang gatas lang naman sana, kahit 200 nga sana, wala talaga. Pero hindi ko inaasahan yun. Pero nung time na pumunta dito, kusa na lang damputin yung bata, kukunin para dun sa kanya. Kasi nagka-interest siya kasi mayroon na pala siyang asawa. Di niya sinabi na mayroon siyang asawa dito kasi baka di ko ibigay. Pero alam ko naman wala akong karapatan, wala akong kakayanan kasi sa batas talagang sa kanya yung bata. Ang nais ko lang sana dapat hinayaan niya yung bata kung saan napamahal. Napamahal na ako sa kanya talaga, sa kay Tantan, si Lola, lahat ng pamilya ko dito, at si Tantan napamahal na rin sa amin dito sa pamilya na to. Mas lalo sa akin. Siya hindi niya inisip yung damdamin po sa damdamin ni Tantan, inisip lang niya yung sarili niya, yung kahibangan niya sa sarili niya. Gusto niya maangkin yung lahat ng kaligayahan. Naangkin na nga niya yung sa ag-asawa na siya. Inangkin pa talaga niya yung aking kaligayahan na si Tantan lang yung aking kaligayahan. Ikaw lang nak ang kaligayahan ko dito. Hindi ako hindi ako chichi dito, o hindi ako dito kung sino-sinong babae dahil ipinukus ko sa iyo ang lahat ng aking pagmamahal, tripling pagmamahal. Hindi ako nagrekinding dito na nagpakabinata. Ipinukus ko yung lahat ng pagmamahal ko sa kay Tantan, triple, sapagkat alam ko naman na doon ko ibinuhos yung lahat ng aking pagmamahal kay Tantan dahil love na love ko si Tantan, mahal na mahal ko si Tantan. Pero siya, doon lang pala nagpakasaya sa ibang lugar. Halos niya, kinakain niya lahat siguro ng lahat ng sweldo niya, siya lang kumakain. Siya nagagastos kung ano siguro niya. Pero ikaw di ka inisip. Anong time na yon na puro siya dahilan kung wala siyang pakialam sa'yo. Nagkasakit daw siya sa matris, kaya wala daw siyang maipadala sa'yo. Ewan ko, parang hindi ako nakapanipaniwala kung totoo ba yung sakit na yon sa matris. Baka, ang hinala ko, di ko alam, baka may ibang dahilan yan, kaya nagkasakit siya ganon. Kala ko nga dati, baka may kasama-sama na siyang lalaki noon pa. Tagal na yung ginagawa niya kasi nagtatago siya sa'yo na ayaw kang makontak. Baka pakiramdam ko baka buntis na siya ng time na yun, baka nagpalaglag, kaya yun siguro ang yan ang hinala ko. Pero hindi man ganun talaga, pero hinala ko kasi ako kung bakit ayaw niya makipag-usap sa'yo, ayaw niya makipagtawag sa'yo, ayaw niya sa'yo. May titatago ba siya? Hindi ba pwede makipagtawag na nasa sasakyan siya? Bakit hindi siya makapagtawag? Ano ba tinatago niya? Yun, hanggang sa nung pumunta kami dyan sa inyo, nung dinala ka na sa Masbate, si Tantan, nung unang kita ko, hinawakan ko, niyakap kita na maya, nung ilang saglit lang niyakap kita, nung kunwari lang pinaligo ka, pero nung pinaliguan ka na, nung pagkatapos ligo, inikyas ka na nila, tinago ka na nila, dinala ka, sabi nila nandun daw sa nasunduan, nandun daw sa nagkuhan sa mga laruan kila Nining, hadto daw kila Nining, o asa pa manamin sinasabi siya kung saan. Ngayon kunti ko lang nayakap ka na,
nung pumunta ko dyan. Ang layo ng pinunta namin, Quezon to Masbate. Ang laki ng gastos ni mama. Halos mahigit 700 yung 7,000. 7,000 yung aming gastos papunta dyan. Pero nung punta dyan, itago-tago ka lang sa amin. Itago-tago ka lang sa akin. Ngayon, tinago ka nila. Hanggang sa pagpunta namin doon sa Kinining, sinundan kita nak. Pinunta kasi, yun pala, linigaw lang kami. Papunta doon sa kila Nining. Doon kami pinakain, dinala yung mga pagkain. Kasi nandun pala yung asawa ni mama mo. Kaya pala tinatago pala niya na may asawa na siya. Nandun tapos nililing lang ka dahil alam nila na ang kahinaan mo nak ang sumakay sa motor. Kasi yan yung pinaano ko sa'yo na isakay-sakay kita sa motor. Lagi kitang kasama sa motor hanggang sa puntang bayan. Ngayon, kaya pala pinapasok ako sa bahay nila Nining na nung pumunta ako, pinakain nila ako. Kaya pala, inikyas nila, tinago nila yung asawa doon sa bahay, sa taas ng bahay nila Nining, nandun bahay nila Joy. Tinago yung asawa niya doon. Ngayon, pinaikyas, kaya pala mayroong motor doon sa baba, dalawa. Kasi mayroon palang, yun palang motor, yung isang motor doon, yun pala ang motor ng asawa niya. Ngayon, pinaikyas ka, pinaikyas yung asawa niya, tapos ikaw kinuha sa akin. May akala ko dahil nag-ano ka sa akin na magsakay tayo ng motor, ako kakarating ko lang, kakain, gusto kong kumain pa ako. Ngayon kinuha ka, dinala ka dun sa baba, dun sa motor. Akala ko dun ka lang ilagay sa motor ko. Nak, yun pala, dun ka pala isasama ka pala nila, itatago ka pala nila doon sa sa Gaisano. Pumunta daw kayo ng Gaisano, doon daw kayo siguro pinalaro-laro ka o nagkain-kain sila doon. Samantala kami doon sa bahay nila Mamay na umiiyak ako doon, umiiyak kami ni Lola na naghintay. Kinuha ka sa amin mga alas 12 pa, ibinalik ka nila alas 7 pa, alas 8 gabi na binalik. Ngayon nagbulaan pa sila. Pagdating doon, sabi nila nasa ka daw, iniwan ka daw doon sa Masbate, doon sa lalaki, sa asawa ni mama mo. Ngayon kasi matagal na pala yan bago sinayudan, pinamanhikan. Matagal na pala yan si mama mo nagsama-sama sa lalaki na yun. Matagal ka na pala, linoko niya ang lahat na mayroon na pala siyang kinakasama. Matagal ka na linulukotan na kaya pala hindi ka kinakausap kasi mayroon na siyang kinakasama. Masaya na siya doon sa lalaki niya. Ngayon dinala ka doon, tapos alam mo na, pinapakilala ka doon. Hindi ako pinapakilala na ama mo na, binibrinwas ka ni mama mo at lahat ng mga pamilya mo dyan. Binibrinwas ka na pinapakilala yung asawa ni Inky na yun ang tunay mo na papa. Ako, hindi nila pinapakita, hindi nila ka sa akin na makatawag, maka-video call, na mayakap man lang kahit saglit. Nung pumunta kami dyan, halos isang araw lang kami dyan, isang gabi. Tapos nung time na yun, ikyas ka pa, hindi ka pa pinaano sa amin, pinayakap, kahit makasama man lang sana. Kung hindi pa nagalit si mama, nag-iyak si mama, hindi nila papakita si Tantan sa amin, sa amin tan, hindi ka papakita sa amin. Kasi nung time na yon, sabi ni mama mo, nandun ka daw iniwan dun sa asawa niya sa Masbate. Nako, sobrang dun siya nag-amin na may asawa na daw siya. Matagal na siya may asawa, may pamilya. Ganun ang panluloko niya na